Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong Kristo at gabay ng kaliwan ng Gandiman ng Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa likong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pananalig para sa buhay at habang buhay na pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoong Jesucristo ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 22 hanggang 23, ito po ang mensahe. At sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay o tungkol sa damit na itatakip sa katawan, sapagkat ang buhay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talata 14 hanggang 16. Ito ang mensahe. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa anak ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpatuloy po natin sa 1 Juan, Kabanata 5, talatang 13, ito po ang mensahe. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na ang nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 6, talatang 47 hanggang 48, ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo upang ang nananalig sa akin ay may buhay at ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 5, talatang 24, ito po ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita ay nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi ililipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 8, talatang 12. Ito po ang mensahe. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos mula dito sa Bagong Tipan at sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo. Ating mo pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa tema na pananalig para sa buhay at habang buhay na pagpapala ng Diyos. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng pananampalataya. So, pananampalataya sa Kanya mula sa Panginoon Jesucristo upang tayo ay pagkalooban ng habang buhay na pagpapala at maging nung ating buhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So, yan yung pagpapala na ipagkakaloob sa ating banal na Panginoon Diyos at higit pa riyan na pagpapala kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. So, kailangan natin ay sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo ay Kanyang itinuro sa atin na ang pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Kung paano tayo susunod sa Kanya at mananampalataya sa Kanya o maniniwala sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung paano tayo susunod sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya o pananalig natin sa Kanya. Sa gayon, kung tayo nananampalataya sa banal na Panginoon Diyos, iingatan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos. Tayo ay
kanya gagabayan upang hindi tayo mapahamak. Kaya nga, kung tayo ay susunod doon sa salita ng Diyos, o kung tayo sasabuhin natin yung kanyang mga aral doon sa mabuting balita, tayo ay hindi mapapahamak, bagkus tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. Kaya nga tayo ay nais niya na pamahalaanan tayo ng banal na Panginoon Kristo sa pananalig sa Kanya. At sa pamamahala ng Panginoon Kristo, pamamahala niya sa pamamahala ng Panginoon Kristo, tayo ingatan ng Panginoon Kristo hanggang sa takdang panahon. Ang kailangan natin ay tayo manampalataya sa Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo at pagpailalim tayo sa Kanya. At kung tayo mananampalataya sa Panginoon Kristo, tayo ay bibigyan ng Diyos, ng Panginoon Diyos ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapapahamak sa pang-araw-araw nating pamumuhay at maging ng ating spiritual. So kung nasusunod natin yung mabuting balita, ay tayo ay hindi mamumuhay sa kadiliman kundi sa kaliwanagan. So kaya tayo ay sabi nga ng Panginoon Diyos, kung tayo gagabayan ng ilaw na nagbibigay buhay. So kung tayo ay mamumuhay sa kasalanan, tayo ay mapapahamak sa pamumuhay ito. Kaya siyempre, kung ikaw ay gumawa ng di maganda, kung labag sa batas, hahabulin ka ng gobyerno. Kung sa kapwa mo, lalabanan ka ng kapwa-tao mo or may magtatanggol sa kanya. So, maaari kang mapahamak kung ikaw ay gagawa ng di mabuti. At iba't iba pang mga bagay o maaari kung i-intervene ng Diyos, kung lalo na kung hindi maganda ang ginagawa mo at ipagtanggol niya yung mga ginagawan mo na hindi mabuti. So, mapapahamak kung gagawa ka ng masama. Ngayon, kung ikaw ay mananampalataya, susundin mo yung nais na yung kalooban ng banal na Panginoon Diyos kung paano ka mamumuhay na may pananampalataya, ay ikaw ay kanyang gagabayan mo, protektahan kanya yung buhay mo at hanggang sa buhay na walang hanggan. Pagpapalain kanya na ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at may pagkaloob sa iyo yung pagpapala na tatamasahin mo sa itinakda niya na panahon. At maging dito sa panahon ito, tayo ay gagabayan niya na makayanan natin ang pamumuhay na. So tayo ay pailalim sa kanyang paghari mula doon sa ating pagkakaisa sa simbahan na kanyang itinayo. So diyan tayo, mula diyan tayo nagpapailalim sa paghahari ng banal na Panginoon Kristo para sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Doon, sa mamagitan no, tayo ay nakasusunod sa pananampalataya natin sa Diyos mula doon sa simbahan o reliyon na ating kanyang tinubos para tayo ay makapanampalataya sa Diyos, makapamuhay ayon doon sa kalooban ng Diyos. So ginagabayan tayo nung kanyang ng simbahan mula dyan tayo nagpapailalim sa kanyang paghahari o sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula Panginoong Yesu Cristo. Sa ngayon, nagagabayan tayo na tayo ay mamuhay ng mabuti. Kung tayo mamumuhay ng mabuti, hindi tayo mapapahamak. Magagabayan yung ating buhay na tayo ay hindi mapare. At kakibat niyan na siyempre tayo ingatan ng kapangyarihan ng banal na Panginoon Kristo, Panginoon Diyos, kung tayo ay gumagawa ng sapagkat nananatili sa atin ng Diyos kung tayo ay gumagawa ng mabuti. Yan. Hindi, siyempre hindi niya pababayaan ang Diyos ay siyempre hindi siya mapapahamak kung siya nasa sa iyo. Kaya ibig sabihin, kung nasa sa iyo Diyos, ikaw ay gagabayan niya. Kaya kung pakinggan nga natin yung kanyang sinasabi, pakinggan natin yung salita natin banal na Panginoon Diyos, so yung kalooban niya mula pang hinihang ni Panginoon sa Kristo, tayo ay magkakalooban ng buhay na walang hanggan. Yan, tayo ay makakaisa doon sa inila ng banal na Panginoon Diyos at pang-araw-araw na mabuting pamumuhay yan. At tayo ay mamumuhay sa kaliwanagan mula sa banal na Panginoon Yesu Kristo. Ay gagabayin niya ng liwanag, literally and not, tayo ay doon sa pagkinig natin ng salita, tayo ay namumuhay sa kaliwanagan kapag nananampalataya ka, namumuhay ka na sa kaliwanagan at sinusunod mo yon. Ngayon, kung nananampalataya ka nga, hindi ka naman sumusunod, sa kadiliman ka pa rin namubuhay. Dapat papakinggan mo, isa sa buhay mo, yung kanyang mga salita. Kung ikaw ay nagkamali, pagsisi ka kaagad para ikaw ay patuloy na gabayan ng kanyang, para patuloy mong nasusunod yung kanyang nais. So yan. So ganyan tayo at pahalagahan natin yung buhay sa pagtigit na mahalaga yung isa doon sa mga pagkain, damit. So sa pagpapahalaga natin sa buhay natin, kailangan manampalataya tayo sa ating banal na Panginoon. Sapagkat siya yung nagbibigay sa atin ng buhay ng hininga. Sa kanya galing ito.
ating banal na Panginoon mula Panginoon sa Kristo. Kaya pahalaga natin yung buhay at sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos sa pagtupad ng kanyang kalooban. So ganyan natin pahalagan yung ating buhay. Ngayon, sinasabi, wag mo pag-isipan yung material na bagay. So yung higit na yung buhay, ito ay ating makakamit sa ito yung ating pinahalagaan sa pamamagitan ng pagpapailalim natin sa kanyang pag-aari, sapagkat hindi lamang yung pang-araw-araw na buhay ang ating nakakamit hanggang sa buhay na walang hanggan. So muli, sana nagabayan naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong spiritual na pagbuhay upang kayo ay magkaroon ng maraming pagkasa sa kaligtasan ng spiritual at kayo ay magabayan sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ayan ng ating mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Kailangan mo na yung mananampalataya para sa pagpapala sa iyo sa pang-araw-araw ng buhay at hanggang sa buhay na walang hanggan. Yan. Para paano mo pahalagaan ito ang buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Kristo at pagpapailalim natin sa loob ng kanyang pag-aari na kailangan parang gobyerno tayo iniingatan ng pamahalaan sa masama kung tayo ay sa ilalim ng pamahalaan ito, lalo na sa banal na Panginoon sa Kristo. Ingatan natin yung buhay natin sa ilalim ng kanyang pag-aari yan. Sa pagtalima natin sa kanyang salita, kung tinatalima natin yun, ingatan niya tayo. At tayo na napalataya na patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, mula doon sa gabay ng kaliwanagan din ng banal na Santa Maria na tayo kanyang gabayan, paggabayan sa ating banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at pagmimilagro. At tayo gabayan ng ating banal na Santa Maria, tayo samahan niya sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay gabayan ng kaliwanagan niya ng mga pagpapala. At tayo patuloy na gabayan ng kanyang kapangyarihan sa pang-araw-araw natin hanggang sa buhay na walang hanggan na makayanan natin ang pumuhay na ito na matupad yung kanyang kalooban. Yan. Hindi ganun madali na matupad ito, kaya tayo ay manampalatayang nalubos na maisabuhay natin ang mabuting balita. Yan. At maliban dyan doon sa Interfaith Unity ay patuloy tayong magkaisa at punuwain natin yung ating mga reliyon at mapayaran tayo ng kapayapaan, pagkakaisa sa buong mundo. Yan. Mula sa bawat reliyon bilang ehemplo, makagabay tayo ng pagkakaisa ng bawat mga bansa, bawat mga lipi, lahi, yan, upang di nagkakaroon ng mga hidwaan, labanan, nauwi sa karahasan at digmaan. At ngayon din ang CBCP at Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria. Samahan niya kayo sa inyong pagbubuklod ng sangkatauhan mula sa Panginoon sa Kristo at mabuting balita sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon. At dito sa ating munting kainan, dito sa Bible Life Promotion, tayo patuloy na palataya. Nagkabayan tayo ng Banal na Santa Maria. Samahan tayo sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula sa mabuting balita at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yan. Gayun din yung lahat ng mga kapamalaan mula sa bansang Pilipinas kay maliwanagan ni Banal na Santa Maria. Mamuhay kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid at makatarungan at tugunin nyo yung karapatan pagtao at ang mga pumayan lahat ng ayon sa karapatan at ang mga tao ay mga manampalataya ng mapayapa sa tulong ng pamahalaan na mapairal ng patas ang kapayapaan yan at proteksyon para sa mga mananampalataya. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay naliwanagan na naman kayo at kayo ay nagabayan sa pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.